Actually, medyo to be candid, ay medyo nalimutan na namin yan because it was in 2014 nung inakyat po namin yan from the DOJ. Actually, ang naging takbo po nung kasong yan from the City Prosecutor of Taguig na dinismiss po yung charges. We filed a petition for review sa Department of Justice. Noong hindi pa rin kami kinampian ng Secretary of Justice na noon ay si Ms. Laila de Lima, kami po ay pumanik on a Rule 65 certiorari sa Court of Appeals kasi allowed naman po yan under the rules of court. At dito nga po ay medyo nakita ng Court of Appeals na meron naman pong merito yung aming sinasabi na at least in so far as probable cause is concerned, meron naman po na sufficient para ang kaso ay maipanik sa hukuman at ito ay litisin. So sa madaling salita, nagdesisyon ng Court of Appeals na muling buhayin yung kaso, no, attorney? Opo. Opo, tama po yun. At kami nga po ay nagagalak na although the wheels of justice grind slowly, they grind exceedingly fine. Without going into much details about the case, attorney, ano magiging implikasyon nito? Kasi pag sinabi mong rape, di ba, sabi nila, non-bailable daw yan. So pag sumulong na ba ito, may posibilidad ba na makulong si Bong? Actually, ang sabi ko nga po kanina ay yung term na non-bailable is a misnomer. Lahat po ng kaso ay susceptible of being granted bail for the accused. Lamang kung ang isang kaso, ang isang paratang ay tinatawag nilang capital offense, na ito ay punishable either by life imprisonment or reclusion perpetua, katulad nga po ditong rape with sexual intercourse, ay ito po ay 40 years ang maximum penalty. Kaya maaari pong ang bail po ay a matter of discretion. But still, kung papayagan po ng hukuman, maaari naman po magpiyansa si Ginoong Navarro. Ganun pala yun. Hindi pala automatic yun na non-bailable agad. Hindi po. Anong reaction po ni Denise nung nalaman niya ito? Well, she is of course very happy na after everything that has been said and done against her, I believe that in 2014, she was one of the most maligned personalities. Kasi talaga pong tulong-tulong sa kanya, naungkat, pati yung kanyang background, ang kanyang pamilya, yung kanyang dating hanap buhay as persons were cast, as to her character, her moral fitness, etc. Pagkatapos ng lahat, ito nga po, at sinabi ng Korte Suprema, at para malaman ang guilt or innocence ni Ginoong Navarro, kailangan pang litisin. Ibig sabihin, at first look, maaari na may kasalanan nga, may krimen ngang ginawa si Ginoong Navarro. Dati kasi nakulong na rin si Denise. Ito'y naaalala more pa natin, than 8 months if memory serves. Yeah, that was years ago, no? Dahil dun sa kasong sinampa ni Bong. Ano na ang update doon? Ang update po roon ay it is still ongoing before the Regional Trial Court of Taguig. Ngunit 5 po sa mga co-accused po ni Mr. Cedric Lee at ni Ms. Denise Cornejo ay na-acquit na po on demurrer to evidence. So may 4 na lang po yata o 3 silang nililitis doon. At that is as far as I can go in commenting kasi it is still an active case. So baka ma-subjudice po tayo rito. So kumbaga pareho, may ongoing na case na final si Bong against sina Denise and Cedric Lee at meron din si Denise against Bong. Opo, and yung mga perjury cases naman po against Cedric and Denise, yun po ay na-acquit na po silang dalawa. Meron naman isang kaso, a minor case na ang jurisdiction ay nasa Metropolitan Trial Court lamang na grave coercion. Doon po na-convict si Denise at saka si Cedric. Ngunit that is on appeal with the Regional Trial Court. May kakibat ba na na kulong yung kasong yon kung sakasakali? Meron po. Meron po if they are adjudged guilty with finality. Pero sa ngayon po ay ongoing pa po yung proseso. Alright. So kailan po magsisimula itong hearing sa kaso ni Bong? Well, sana po sa lalong madaling panahon. Kaninang lamang pong umaga, one of the counsels for the team, si Attorney Karen Jimeno, ay naghain na po ng isang motion before the City Prosecutor of Taguig na sinasabi nga po na since
decision was rendered in a certiorari case. Ito po ang may prinsipyo po rito sa batas na kapag certiorari, although it is not yet final, may karapatan pa naman po yung kampo ni Ginoong Navarro na maghain ng motion for reconsideration at saka failing in that ay iakyat ito sa Korte Suprema. In the meantime, it is executory. Ibig sabihin, pwede na pong ipatupad. Kanya lang po kami nababahala sa mga reports na nagsasabing parang hindi daw yata mahanap yung case filed doon sa DOJ. Nagtuturoan po sila. Sabi daw ng city prosecutor ng Taguig nasa DOJ at ito ay kukunin nila, i-retrieve nila. Sabi naman ng DOJ daw, according to reports, hindi daw naman nila mahanap. So this is worrisome because this will cause the further delay nitong pag-file sa korte. Delay lang, pero pwede pa rin ituloy. Opo, kasi marami naman pong paraan para ma-reconstitute yung case file niyan. Bawat party po, kami, at saka yung mga abogado ni Ginoong Navarro, ay may kopya naman po ng mga papeles dyan. Nagtataka lang ako, paano nila nawala yan, considering that they should have taken a better care of the documents, kasi active case po yan hindi pa naman closed case po yan. The fact that it is pending appeal before the Court of Appeals means na yung pag-asa na tumakbo yung kasong yan. So dapat yun ay iningatan nila. So that's why we're calling on Secretary Crispin Remulla, pakitignan naman po sir kung ano nangyayari dyan at bakit naman, attorney, yata nagkakawalaan. May kopya naman ng Court of Appeals yan, di ba? Kasi nireview nga nila po, di ba? Opo, although hindi po kompleto kasi in a certiorari proceedings, unlike a regular appeal, the entire case is not elevated to the Court of Appeal. Selective lamang po ang pag-elevate ng mga cases yung naka-attach lang sa petition. But the other lawyers have copies. I have a complete copy. The other party has a complete copy. Marireconstitute naman po. Actually, medyo to be candid, ay medyo nalimutan na namin yan because it was in 2014 nung inakyat po namin yan from the DOJ. Actually, ang naging takbo po nung kasong yan from the City Prosecutor of Taguig na dinismiss po yung charges. We filed a petition for review sa Department of Justice. Noong hindi pa rin kami kinampian ng Secretary of Justice na noon ay si Ms. Laila de Lima, kami po ay pumanik on a Rule 65 certiorari sa Court of Appeals kasi allowed naman po yan under the rules of court. At dito nga po ay medyo nakita ng Court of Appeals na meron naman pong merito yung aming sinasabi na at least in so far as probable cause